Sa buhay, ang pamilya ang madalas natin na paghugutan ng lakas at ginagawa nating inspirasyon. Si Vander ay lumaki na namamalimos sa pag-aaruga ng ina, ngunit lingid sa kanyang kaalaman na siya pala ay hindi tunay na anak ng kanyang kinagisnang ina. Ano kayang naghihintay na kapalaran kay Vander? Mahanap niya kaya ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya? Tunghayan sa ating kwento. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! A Golden Heart. Kanino anak yung daladala mo? Huwag mo sabihin na may anak ka sa labas, Tupe. Tanong ni Zaina sa kanyang asawa. Anak ko nga siya sa ibang babae. Mahal, pakiusap mahalin mo siya kagaya ng pagmamahal mo sa isang tunay mong anak. Pakiusap ni Tupe sa kanyang asawa. 2 taong gulang pa lamang noon si Vander nang dalhin siya ni Tupe sa kanilang bahay. Susubukan ko, Tupe, pero hindi ko maipapangako. Tura ni Zaina at kinargang anak na si Gray na 8 buwan pa lamang. Labis na nasaktan si Zaina nang iniuwi ni Tupe ang anak nito sa labas. Ngunit ano pa nga bang magagawa ni Zaina? Hindi naman niya pwedeng isisi sa bata ang kasalanan ng kanyang mga magulang. Mahirap man para kay Zaina na tanggapin si Vander, ay inisip niya na lamang na gawin lamang iyon para sa kanyang asawa. Sinambit ni Tupe na anak niya ang bata noong nagtatrabaho pa siya sa minahan. Mahirap man natanggapin at nasasaktan si Zaina sa tuwing makikita ang bata ay iniwasan niya na lamang ito. Lumaki si Vander na malayo ang loob sa kanya ni Zaina na inakala niyang tunay na ina. Sa paglipas ng panahon, lumaki na ang 2 bata at magkapatid ang turing nila sa isa't isa. At wala ding ideya ang mga ito na hindi sila magkapatid na buo. Kuya Vander, habulin mo ko! Masayang wika ni Gray at tumakbo pa. Hindi nito inaasahan na masanggi ang isang paboritong vase ng kanilang ina na minana pa nito sa kanyang mga magulang. Ano yun? Galit na tanong ni Zaina. Nanggaling ito sa labas at dahil naglabada ito. Nabasag po yung vase. Nakayukong wika ni Gray at aamin na sana siya na siyang may gawa. Ngunit nagsalita si Vander. Mama, pasensya na po. Ako po nakasagi nung naglalaro po kasi kami ni Gray. Tapos aksidente ko po nasanggi. Sorry po, Mama. Pag-ako ni Vander sa kasalanan ng kapatid. Kaagad na uminit ang ulo ni Zaina at dumampot ng hanger. Ikaw na bata ka! Wala ka nang nagawang matino. Puro ka na lang perwisyo. Galit na wika ni Zaina at pinagpapalo si Vander ng hanger hanggang sa mabali iyon sa bata. Tanging pag-iyak lamang ang nagawa ni Vander at nang umalis ang kanilang ina ay lumapit sa kanyang bunsong kapatid na si Gray. Kuya, bakit mo naman inakong kasalanan na ginawa ko? Ikaw tuloy ang napalo ni Mama na dapat ay ako. Umiiyak na tanong ni Gray sa kanyang kuya Vander. Ngumiti ang bata at saka nagturan. Si kuya, 10 years old na. Ikaw, 7 pa lang. Mas matanda ako sa'yo. Kaya ako dapat ang may responsibilidad sa'yo. Oo, ikaw nga nakabangga at nakabasag ng vase. Pero ako ang kuya mo. Dapat pinagsabihin kita na mag-ingat. Kaya kasalanan ko pa din. Umiiyak na paliwanag ni Vander sa kanyang nakababatang kapatid. Pero kahit na kuya, ako pa din ang nakasira. Kaya dapat napalo din ako ni Mama. Wika ni Gray. Hindi na kailangan. Hindi baling ako na lang. Huwag ka lang. Wika ni Vander at niyakap ang kanyang kapatid. Sa paglipas ng panahon ay nagpatuloy ang pagiging close ng magkapatid. Ngunit lumaki si Vander na malayo sa kanyang loob ng ina.
Vander, walisan mo nga ang labas, napakadaming dahon. Utos ni Zaina kay Vander. Mama, ako na lang, naguhugas pa kasi si kuya eh. Tura ni Gray at nagpresenta sa ina. Hindi, maupo ka lang dyan at magbasa. Si kuya mo magaling sa eskwela. Ikaw ay palaging palakol. Hindi na kailangan ng kuya mo na mag-aral ng mabuti, kagaya mo. Kaya dapat lang na gawin niya ang mga gawain na yan. At saka hindi naman mahirap ang pinagagawa ko sa kanya. Kaagad na wika ni Zaina sa anak na si Gray. Pero mama, pwede naman ako mag-aral mamaya eh. Wika ni Gray at nagpupumilit pa. Kaagad na tinapos ni Vander ang paghuhugas ng pinggan at nagsalita. Sige na Gray, ako nang magwawalis. Tapos naman ako sa paghuhugas. At saka tama si mama. Mag-aral ka na lang dyan. Mamaya kapag natapos ko ng mga gawaing bahay, tuturuan kita. Wika ni Vander sa kanyang kapatid para wala nang masyadong disgusto. Kaagad na nakinig si Gray sa kanyang kuya dahil baka mapahamak pa ito ng dahil sa kanya. Nagwalis sa labas si Vander at doon ay nakita siya ng ibang bata. Hoy Vander, tara laro tayo! Pag-aaya ng mga bata kay Vander. Ngunit mabilis iyong tinanggihan ni Vander. Naku, marami pa akong gagawin eh, kayo na lang. Tura ni Vander at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Minsan lang naman. Wika ng mga bata, ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Vander. Tinapos ito ang ginagawa at pumasok agad sa kanyang lang bahay upang hindi na siya kulitin pa ng mga bata. Oh, tapos ka na? Tanong ni Zaina sa anak. Opo, mama. Wika ni Vander at tumabi sa kanyang kapatid upang turuan ito. Naaawa naman si Zaina sa batang si Vander kung kaya't nagturuan ito. Sige na, Vander, maglaro ka na sa labas. Pati ikaw, Gray. Basta dyan lang kayo sa bakuran ha at bantayan mo lagi ang kapatid mo. Tura ni Zaina sa dalawang bata. Talaga po, mama, hindi ka po galit? Paninigurado ni Vander. Ayaw mo ba? Sige na, maglaro na kayo. Tatawagin ko na lang kayo kapag kakain na at kapag nandyan ang tatay tupe ninyo. Tura ni Zaina sa mga anak. Mabilis na lumabas ang magkapatid at naglaro sa labas. Kuya, ang bait ata ni mama ngayon sa'yo. Kita mo pinayagan ka niya. Nakangiting wika ni Grace sa kanyang kuya Vander. Mabait naman si mama. Palagi lang mainit ang ulo ni mama kasi pagod siya sa trabaho. Ang hirap kaya maging labandera. Paliwanag ni Vander sa kanyang kapatid. Hindi ka ba nagtatampo kay mama, kuya? Diretsang tanong ni Grace sa kanyang kuya Vander. Bakit naman ako magtatampo kay mama? Ginagawa niya lang naman yon para matuto tayo. Hay nako, tama na nga yan, maglaro na lang tayo. Wika ni Vander at naglaro ng magkapatid. Minsan ay mabait naman si Zaina sa batang si Vander. Ngunit madalas ay hindi niya maiwasan na uminit ang dugo sa bata. Dahil sa tuwing nakikita niya ang bata, ay naaalala niya na pinagtaksilan siya ng asawa. Sa paglipas ng panahon, palaging si Vander ang inuutusan ng kanilang ina. Ngunit hindi nag-isip doon ang batang si Vander dahil naunawaan niya ang lahat. Kaya mas marami siyang obligasyon dahil siya ang panganay at hindi nagtanim ng sama ng loob o tampo si Vander sa kanyang ina. Isang umaga ay maaga pa lang ay umuwi na ang kanilang ama. Mahal, tara mag-swimming tayo dun sa sapa. Minsan lang naman to. Wika ni Tupe sa asawa. Sayang lang yan sa oras at saka mamaya ano pang mangyari? Wika ni Zaina na tila ba hindi sang-ayon. Minsan lang naman ito at saka ngayon lang naman. Dali na mahal. Minsan lang naman ako magsabi sa'yo. Paglalambing ni Tupe sa asawa. Hay nako, may magagawa pa ba ako? Hala sige, maganda kayong magkapatid dahil magsiswimming tayo. Wika ni Zaina at mabilis na naghanda ang dalawang magkapatid. Naging masayang pamilya sa swimming na yon. Ngunit isang trahedya pala
ang naghihintay sa kanila. Mama, pwede po ba kami maligo doon ni Kuya? Paalam ni Grace sa kanyang ina. Sige, basta sa mababaw lang kayo ha. At ikaw, Vander, bantayan mo ang kapatid mo. Madulas pa naman dyan, baka maaksidente kayo. Paalala ni Zaina sa dalawang bata. Mabilis na tumakbo si Gray at nagtampisaw. Gray, dahan-dahan ka lang, baka madulas ka. Saway ni Vander sa kapatid. Kuya, tignan mo, may isda. Wika ni Gray at hinabol ang isdang nakita. Hindi inaasahan na nadulas si Gray, ngunit mabilis itong nahawakan ni Vander. Sabi ko sa'yo, huwag kang malikot eh. Pagsisemo ni Vander sa kapatid at inilalayan ito na makapatong sa malaking bato patungo sa mababaw na parte ng sapa. Ngunit sa hindi inaasahan na pangyayari, ay nadulas si Vander at hindi nahawakan ni Gray. Nahulog sa malalim na parte ng sapa si Vander at nalunod. Kaagad na tumakbo si Gray at humingi ng tulong. Mama, si Kuya nalulunod! Umiiyak na wika ni Gray at nang marinig iyon ni Tupe, ay agad-agad itong sinaklolohan ng anak. Ngunit bigla na lamang lumakas ang agos ng tubig. Kaagad na naiangat nito si Vander, ngunit aksidenteng tumama sa isang bato ang ulo ni Tupe. Ang masayang swimming sana ay nauwi sa isang trahedya. Ang mag-ama ay kaagad na naisugod sa ospital at kaagad naman na nalapatan ng luna si Vander. Ngunit si Tupe ay naging kritikal ang buhay. Nagkaroon nito ng internal hemorrhage at kalaunan ay binawian ng buhay. Sobrang nalungkot si Vander nang malaman ang nangyari at sinisisi nito ang kanyang sarili. Si Gray naman ay hindi nagsasalita sa tunay na naganap at hinayaan ang ina na sisihin ang kanyang kuya sa pagkawala ng kanilang ama. Gray, alam mo naman ang totoo, diba? Bakit hindi mo sinabi kay mama? Tanong ni Vander sa bunsong kapatid. Kasalanan mo kung bakit wala na si Papa. Hindi ko yung kasalanan. Sigaw ni Gray at tinulak si Vander. Sa paglipas ng panahon, lalong lumayo ang loob ni Zaina kay Vander at ito ang sinisisi niya sa pagkamatay ng asawa. Sa katagalan ng panahon, lahat ng hinanakit ni Zaina ay isinisi niya kay Vander. At lumayo na din ang loob ni Gray sa kanyang kuya dahil pakiramdam niya ay ito ang may sala sa pagkawala ng kanilang ama. Tiniis ni Vander lahat ng pananakit at sumbat ng kanyang ina. At ni isang beses sa kanyang buhay ay hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ina at kapatid. Mama, kain na po, wika ni Vander sa kanilang ina. Ayokong kumain, galit na sigaw ni Zaina at tinabig ang pagkain na niluto ni Vander para sa kanya. Pero mama, ilang araw ka na kasing hindi kumakain, wika ni Vander at pilit na pinapakain ng kanyang ina. Sinabi ko nang ayaw ko eh. Ang kulit mo. Ayan, ikaw ang kumain. Galit na sigaw ni Zaina kay Vander at ibinuhos sa mukha ng bata ang pagkain. Matapos na gawin iyon ay lumabas si Zaina at doon ay umiyak. Nanatili sa silid si Vander at nilinis ang kalat. Bakit pa ganun si mama sa akin? Mahal niya ba ako? Pagtatanong ni Vander sa kanyang sarili at naiyak na lamang dahil sa mga nangyayari sa kanya. Ang kulit mo kasi! Yan ang napapala mo, pabida! Sigaw ni Gray kay Vander at tinulak pa ang kuya niya. Hindi alam ni Vander kung saan siya huhugot ng lakas para manatili sa bahay na yon. Ngunit dahil mahal na mahal niya ang kapatid at ang kanyang ina, ay nanatili doon si Vander. Pagkalipas ng 2 taon ay nakapag-move on din si Zaina at nag-umpisa na magbagong buhay. Pinag-aral nito ang 2 bata at itinaguyod. Bagamat nais niya nang mawala sa kanyang paningin si Vander at sa kanilang bahay, ay hindi niya magawang palayasin ang bata. Dahil nangako siya sa kanyang asawa na aalagaan at hindi pababayaan ito. Sa paglipas ng panahon,
Hindi naging pantay ang turing ni Zaina sa dalawang bata. Vander, wala na akong pera. Kaya maglakad ka na lang papunta sa paaralan. Sakto na lang tong pera ko para sa gabihan natin. Wika ni Zaina kay Vander. Okay po mama, naiintindihan ko po. Wika ni Vander at kaagad na umalis ng bahay. Ngunit pagkalabas ay nakita ng dalawa niyang mga mata na binigyan ni Zaina ng 100 si Gray. Malungkot man ay hinayaan na lamang iyon ni Vander at nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Madalas na mangyari ang bagay na iyon at madalas pa naubusan ng pagkain ng mga ito si Vander. Tiniis lahat iyon ni Vander at nagsumikap sa kanyang sariling paraan. Nakapagtapos sa high school si Vander at nag-umpisa ng mamasukan upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan at gastusin sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Vander, may pera ka ba? Pahingi naman. Ang alam ko sahod mo ngayon no? Walang galang na wika ni Gray. Pwede na ba 100? Tanong ni Vander at ibinigay kay Gray ang pera ng walang pag-aalinlangan. Pwede na yan. Salamat Maglalaro kasi ako ng basketball. Pag nanalo ako, huwag kang mag-alala, ililibre kita. Tura ni Gray at tinapik lamang si Vander at saka lumabas ng kanilang bahay. Pagpasok sa loob ay nakita ni Vander ang ina na nanonood ng TV. Mano po, mama? Wika ni Vander at nagbano sa ina. Magsaing ka na dyan para makakain na tayo. Nagluto na ako ng ulam. Kaso wala na pala ang bigas kaya hindi na ako nakapagsaing. Wika ni Zaina. Sige po, mama. Wika ni Vander, kahit pagod sa trabaho at eskwela ay hindi ito nagreklamo sa kanyang ina at kapatid. Agad na binaba ni Vander ang kanyang bag at bumili ng bigas sa tindahan at saka umuwi at niluto iyon. Matapos na magsaing ay ito pang naghain. Oh Gray, bumaba ka na dyan, kakain na! Sigaw ni Zaina at tinawag ang kanyang busong anak. Wow, ang sarap ng ulam 2 putahe! Wika ni Gray at ngumiti pa. Adobo lang ang niluto ko, itong kuya mo bumili ata ng manok. Akala mo naman kung sinong mapera kung tinabi niya na lang yan at pinangbayad ko dito sa kuryente, di mas napakinabangan pa. Wika ni Zaina at nadismaya naman si Vander. Akala niya ay matutuwa ang kanyang ina sa mga ginagawa niya, ngunit tila ba hindi pa din sapat ang lahat. Palagi siya nitong pinagagalitan at pinupuna. Para bang wala nang mapuntahan si Vander at palagi siyang napapagalitan ng ina na para bang wala na siyang ginawang tama sa pamilyang iyon. Mama, may laro ako bukas, punta ka ha? Wika ni Gray habang kumakain. Sige, pupunta ako dyan. Wika ni Zaina. May math competition po kami, baka po makarating kayo. Gabi pa naman po ang laro ni Gray, diba? Pagsingit ni Vander. Naku, kuya, si mama na lang masyado akong abala. Tsaka dito na ako kailangan ko pang mag-practice. Wika ni Gray at kaagad na umalis pagkatapos na kumain at mabusog. Huwag ka nang umasa na pupunta ako sa eskwela ninyo. Napakalayo at saka umaga yun, diba? May labada pa ako kay Aling Corazon. Galingan mo na lang. Malamig na tugon ni Zaina at umalis na sa hapag. Naiwan doon na nag-iisa si Vander at naluluha na lamang. Pakiramdam ni Vander ay wala siyang pakinabang sa pamilya at ni minsan ay hindi niya naramdaman na itinuring siya ng kanyang ina na isang tunay na anak. Nagpatuloy ang ganoong pakikitungo ni Zaina kay Vander. At si Gray naman ay naaalala lamang si Vander at tinatawag na kuya sa tuwing may kailangan ito. Bagamat hindi maganda ang trato sa kanya ng mga ito, ay nanatiling mabuti si Vander sa dalawa. Dahil alam niya na balang araw ay matututunan din ng mga ito na mahalin siya. At pinanghahawakan ni Vander na balang araw ay babalik ang dati nilang samahan ng kanyang kapatid na si Gray. At higit sa lahat, balang araw ay maririnig niya din ang salitang salamat sa kanyang inang si Zaina. Nagsumikap sa buhay si Vander
at hindi naging hadlang sa kaniyang personal na problema at iniabot ang kanyang pangarap. Nakapagtapos si Vander sa kursong education at kalaunan ay naging licensed teacher ito. Nagtrabaho na si Vander at kumikita na ng sapat para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nang tumungtong sa kolehiyo si Gray ay nag-boarding school ito at si Vander ang sumasagot sa lahat ng gastusin. Akala ni Vander tapos na ang kanyang pasanin sa buhay na makapagtapos si Gray sa pag-aaral. Ngunit wala itong trabaho at tambay lamang sa kanilang bahay. Hinayaan na lamang iyon ni Vander dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Sinabihan naman ni Vander ang inang si Zaina na huminto na sa paglalabada. Ngunit mapilit ito. Ayoko na nga na maging palamunin, di baling si Gray na lang, pero hindi ako. At saka kaya ko pa. Mamaya isumbat mo pa sa akin ang lahat ng yan. Wika ni Zaina. May katandaan na ito at patuloy pa din sa pagtatrabaho bilang labandera. Sa tuwing sinasabihan nito ni Vander na wag na magtrabaho, ay palagi nitong sinasabihan si Vander na baka isumbat nito ang lahat. Malungkot naman doon si Vander dahil ni minsan sa kanyang buhay ay hindi siya nag-isip ng ganoon sa ina at kapatid. Ngunit ang hindi lubos mo unawaan ni Vander ay kung bakit gano'n na lamang mag-isip ang kanyang ina sa kanya. Mas lalong nahirapan si Vander nung mawala ang kanyang ama. Kung kaya't sa pag-abot niya ng pangarap ay lagi niyang ipinagdarasal na sana balang araw ay mahalin siya ng kanilang ina at tawagin na anak. Kahit isang beses lamang. Sa paglipas ng panahon, umalis sa poder nila si Gray dahil nag-umpisa na ito sa kanyang buhay na ikinalungkot naman ng kanilang ina. Gayunpaman, hindi iniwan ni Vander ang ina dahil naniniwala siya na darating ang panahon na mamahalin din siya nito. Hanggang sa isang araw, kagagaling lamang ni Vander sa eskwela ang kanyang tinuturuan at laking gulat nito nang makita ang inang walang malay at nakahandusay sa sahig. Kaagad na isinugod ni Vander ang ina sa ospital. Dok, ano pong nangyari sa mama ko? Nag-aalalang tanong ni Vander sa doktor. Labis-labis ang kabang kanyang nararamdaman dahil sa takot na baka mapahamak ang kanyang ina. Doon nalaman ni Vander na may malubhang sakit ang kanyang ina. Meron itong breast cancer at kailangan niyang maoperahan. Dahil kapos ang pera ay nagsumikap si Vander na kumita ng pera at halos lahat na ata ng racket ay kanyang pinasok. Hindi din niya maasahan ang kapatid na si Gray dahil wala itong pera palagi at walang oras sa kanila. Pinagsabay ni Vander ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanyang inang may sakit at mahina pa. Kailangan na mainom ng pasyente ang gamot na ito sa tamang oras. Wika ng doktor at tumango lamang si Vander. Pag-alis ng doktor ay pinakain ni Vander ang ina. Sige na mama, kain ka na. Huwag ka pong mag-alala sa gastusin dahil kaya ko naman po. Kung inaalala niyo naman po ang pambili ng gamot, ako na din po ang bahala. At kung hinahanap mo po si Gray, ginagawa ko na po ang lahat para mapapunta siya dito. Pero si Bunso kasi alam mo naman, abala masyado. Pero huwag ka po mag-alala. Kalimutan ka man ni Bunso, nandito pa din naman ako. Mama, mahal na mahal po kita. Kahit na hindi mo ipinadama sa akin ang pagmamahal ng isang ina, hindi ako nagalit dahil umaasa ako na balang araw ay matatanggap mo din ako bilang anak mo. Naiiyak na tura ni Vander sa kanyang ina at pinakain ito. Wala lamang kibo si Zaina, ngunit sa isipan nito ay nagsisisi siya na ganoon ang pinaramdam niya kay Vander. Sa pagdaan ng mga araw, mas lalong nahirapan si Vander na pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aalaga kay Zaina, kung kaya't kinausap niya ang kapatid. Nagtungo si Vander sa tinitirhan ni Gray at nagbabaka sakaling mapakiusapan ito. Ano bang kailangan mo? Sinabi ko nga na wala na akong pera na maibibigay sa'yo eh. Wika ni Gray at mainit pa ang ulo nito. Hindi naman pera mong kailangan ko. Ang kailangan ni Mama, ikaw mismo.
Gray, halos araw-araw, gabi-gabi nagdurusa si Mama sa sakit niya. Palaging ikaw ang iniisip at sinasambit niya. Oo, aaminin ko masakit para sa akin yun. Pero wala na ako magagawa doon. Kaya sana naman, bigyan mo naman ng oras si Mama kahit wala ka nang ibigay na kahit na 5 o piso. Ako nang gagawa ng paraan. Basta lang bigyan mo lang ng oras si Mama. Doon lang, Gray. Para naman mabigyan si Mama ng dahilan para lumaban. Umiyak na tura ni Vander sa kanyang kapatid. Natahimik naman si Gray at tila ba tinamaan sa mga sinambit ni Vander sa kanya. Ginagawa ko naman lahat, kuya. Bakit ba kasi hindi ako kasing talino mo? Oo, aaminin ko, kasalanan ko kung bakit nawala si Papa. Ikaw ang sinisisi ko kasi pakiramdam ko, ang bobo ko, ang tanga ko. Sinisisi ko ang sarili ko na kayong dalawang napahamak imbis na ako. Nagalit ako sa'yo dahil nilalaman ako ng inggit. Kasi ikaw, kahit hindi ka mahal ni Mama, nakukuha mo lahat ng gusto mo. Kasi matalino ka. Paano naman ako? Umiiyak na tura ni Gray at inamin ang lahat ng galit na kanyang itinatago sa puso. Hindi naman makapaniwala si Vander na ganoon palang nararamdaman ng kanyang bunsong kapatid, kaya lumayo ito sa kanya. Sana sinabi mo sa akin para naintindihan kita. Para naunawaan kong kalagayan mo. Para natulungan kita. Pero hindi na mahalaga ang nakaraan o mga nakaraan. Ang mahalaga ngayon kalagayan ni Mama. Please, Gray, hindi ko hinihingi ang pera mo. Ikaw mismo ang kailangan namin. Alam mo kung gaano ka kamahal ni Mama. Kaya ikaw lang ang magpapalakas ng loob niya. Umiiyak na wika ni Vander sa kapatid. Sorry, kuya. Kung nagalit ako sa'yo ng ganun-ganun lamang. Pangako, babawi ako. Wika ni Gray at nagkapatawaran naman ang dalawang magkapatid. Nagtrabaho si Vander sa kung saan-saan para lamang makapag-ipon para sa operasyon ng kanyang ina. Habang si Gray ay nag-umpisa ng magbago at bumawi. Binabantayan nito ang ina at minsan ay rumaraket. Kapwa nagtulungan ng dalawa at ginawa ang lahat ng makakaya upang mapasaya nila ang kanilang mahal na ina. Habang unti-unti nang nakakaipon si Vander, ay mas lalong lumalala ang kondisyon ng kanilang ina. Ito ay mas lalong nanghina. Pagkagaling sa trabaho bilang guro, ay pumapasok pa si Vander sa isang grocery store at umi-extra na janitor sa isang mall. Lahat ay ginawa ni Vander, ngunit kulang pa din ang pera para maisagawa ang operasyon. Hanggang isang hapon, habang nagtuturo si Vander sa kanyang mga estudyante, ay nakatanggap ito ng tawag mula kay Gray. Ha? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Vander mula sa kabilang linya. Si Mama nag-seizure, kuya. Umiiyak na tura ni Gray mula sa kabilang linya. Ano? Teka, hintayin mo ako. Darating ako agad. Wika ni Vander at ibinaba ang tawag. Kaagad na nagpaalam si Vander at sumakay ng taxi. Sa mga oras na yon ay napapadasal na si Vander na sana ay wag na munang kunin ng Diyos ang kanilang ina. Natsyempohan pa na traffic sa mga oras na yon. Kung kaya't na makita ni Vander na malapit na sila sa ospital, ay bumaba na ito at patakbong nagtungo sa ospital. Muntik pa itong masagasaan ng dahil sa pagmamadali. Ano ba? Magpapakamatay ka ba? Galit na sigaw ng driver kay Vander. Pasensya na po, nagmamadali lang. Wika ni Vander at lumuluha na ito sa mga oras na yon. Lakad takbo ang ginawa ni Vander para lamang makarating sa ospital. At pagdating doon ay nakita niyang kapatid na may daladalang pagkain papasok sa ward ng kanilang ina. Kuya, pawis na pawis ka. Ano bang nangyari? Tanong ni Gray kay Vander dahil pawisan ito at halos hingal na hingal. Wala. Kamusta si Mama? Ayos na ba siya? Nag-aalalang tanong ni Vander.
at hindi ipinakita sa kapatid ang pagod at pinunas lamang ang pawis na namuo sa kanyang noo. Maayos na si Mama, Kuya. Buti na lang naagapan ng mga doktor. Pero Kuya, sabi ng doktor, lalo pong lumalala ang sitwasyon ni Mama. Wika ni Gray. Akong bahala. Wika ni Vander at sabay na pumasok ang dalawa. Kuya, pwede ikaw po muna magbantay kay Mama? Night shift kasi ako sa trabaho kaya kung maaari ikaw muna. Wika ni Gray sa kanyang Kuya Vander. Sige, ayos lang. Magpahinga ka na muna. Dahil mahirap na magtrabaho na pagod at walang tulog. Ako na munang bahala kay Mama. Tura ni Vander sa kapatid at kaagad na umupo sa tabi ng kanyang ina. Sige Kuya, palitan kita kapag nakapag-out na ako sa trabaho. Sayang kasi yun, pangdagdag din sa ipon. Wika ni Gray at umalis na. Noong gabing iyon ay si Vander nagpantay sa kanyang ina. Habang natutulog ito, ay nagkwento si Vander. Alam mo ba, Mama? Masaya ako kasi maayos na kami ni Gray. Hindi na kami nagtatalo gaya ng dati. At saka nagkakaintindihan na kami tulad ng mga bata pa lang kami. Mama, masaya ako pero may kulang pa eh. Alam mo po kung ano yon? Ang tawagin mo akong anak. Iyon lang, Mama. Lahat ng pagod ko mawawala na. Ako na sigurong pinakamasaya kapag narinig ko ang salitang yan mula sa'yo. Mama, laban na nga. Umiiyak na wika ni Vander sa ina. Alam niya na hindi siya naririnig ng kanyang ina. Ngunit kahit papaano ay tila ba gumaan ang loob ng binata. Natulog sa sofa si Vander at nagising na lamang sa sikat ng araw. Nagising ba kita, sir? Tanong ng nurse. Binuksan kasi nito ang bintana upang pumasok ang araw. Hindi, ayos lang. Wika ni Vander. Tumango naman ang nurse at ipinaalala ang oras ng pag-inom ng kanyang gamot. Sige sir, wag mo pong kalimutan na painumin sa tamang oras ang pasyente ha. Tura ng nurse kay Vander. Kaagad na lumabas si Vander at bumili ng makakain ng kanyang ina at naabutan niya ito nagising, ngunit tahimik lamang. Mama, ayos ka lang po ba? Wala ka bang nararamdaman na hindi maganda? Sige na po, kain ka na. Sakto't mainit pa itong pagkain. Tura ni Vander at umupo sa tabi ni Zaina at sinubuan ito ni Vander. Wala lamang kibo si Zaina hanggang sa matapos itong painumin ng gamot ni Vander ay nagsalita ito. Anak, salamat at patawad. Mahinang wika ni Zaina, ngunit sapat lamang para marinig ni Vander. Nag-uunahan na tumulo ang mga luha sa mga mata ni Vander. Pakiramdam niya ay nananaginip siya nang marinig ang mga salitang yon. Mama, tinawag mo ba talaga akong anak? Emosyonal na tanong ni Vander. Tumango naman si Zaina at bahagyang umiti kay Vander. Salamat. Dahil kahit hindi ako naging mabuting ina sa'yo, nanatili ka pa din at hindi ako sinukuan. Wika ni Zaina at tumulo ang mga luha nito sa mata. Mahina lamang ang boses ni Zaina dahil mahina na ito gawa ng sakit. Wala iyon, Mama. Anak mo ko. Bilang panganay at nakakatanda, obligasyon ko na alagaan ka. Kayo ni Gray. Salamat, Mama, dahil sa wakas, narinig ko na din ang mga salitang yun mula sa'yo. Umiiyak na wika ni Vander at pinahid ang luha sa mga mata ni Zaina. Sa puntong iyon ay naisipan ni Zaina na panahon na para malaman ni Vander ang katotohanan. Anak, patawad dahil naging masama akong ina sa'yo. Siguro dahil galit ako. Sa tuwing nakikita kasi kita,
Naaalala kong pagtataksil ng iyong ama sa akin. Paghingi ni Zaina ng tawad kay Vander. Naguguluhan naman na tumingin si Vander kay Zaina. Ano pong ibig mo sabihin, Mama? Nagtatakang tanong ni Vander. Ang totoo kasi, Vander, hindi kita tunay na anak. Bunga ka ng pagkakamali ng iyong ama. Paliwanag ni Zaina. At doon na nalaman ni Vander ang lahat-lahat. Labis ang pagkadismaya ni Vander at nagagalit sa kanyang sarili. Alam niya ng katotohanan na anak lamang siya ng kanyang ama sa ibang babae, kung kaya't gano'n na lamang ang turing ni Zaina sa kanya. Labis ang inis at galit na nadarama ni Vander sa kanyang sarili dahil bunga lamang siya ng isang pagkakamali. Sa puntong iyon ay tila ba nawala ng respeto sa kanyang sarili si Vander dahil siya ang laging nagpapahirap sa kalooban ng kanyang inang si Zaina. Ata malaki pang pasasalamat ni Vander dahil kahit nabunga lamang siya ng isang kamalian ay kinupkup siya ni Zaina kahit na naging malupit ito sa kanya. Gayunpaman masaya si Vander dahil tinawag siya ng kanyang ina-inahan na anak. Mas lalong nagpursige si Vander para masuklian ang pagkupkup sa kanya ni Zaina. Todo kayod si Vander upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang ina at makapag-ipon para sa operasyon nito. Ngunit hindi pa din sapat ang lahat. Matagal na nag-ipon si Vander at Gray. Ngunit sa laki ng bayad sa operasyon ay hindi pa din sapat ang perang naipon nilang magkapatid. Doon na naglakas ang loob si Vander na humingi ng tulong sa ibang tao at ilang kakilala. Habang ginagawa iyon ni Vander ay mas lalong lumala ang sitwasyon at kondisyon ni Zaina. Hindi na alam ni Vander ang gagawin. Nais niya pa na makasama ang inang kinagisnan at magkaroon pa ng alaalang maganda kasama ang mga ito. Hanggang sa napadpad si Vander sa minahan kung saan nagtatrabaho noon ang yumaong ama. Sino ka, bata? Papasok ka ba? Tanong ng mga ito kay Vander. Kilala niyo po ba ang Tatay Tupe? Tanong ni Vander at nagtunginan ng mga ito. Oo naman, nasa na nga palang papa mo? Tanong ng mga ito. Wala na po si Papa. Nandito po ako para humingi sana ng kaunting tulong sa inyo. Dahil ang ina ko po ay kailangan ng maoperahan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Tura ni Vander at kinain na ang pride na meron siya para lamang sa kanyang inainahan. Anong kaguluhan to? Tanong ng isang matanda at natigilan nang makita si Vander. Boss, anak daw siya ni Tupe at humihingi ng tulong para sa kanyang nanay na may malubhang karamdaman. Wika ng isa sa mga to. Anak ka ni Tupe? Ikaw ba si Vander? Diretsong tanong ng matanda kay Vander. Ako nga po. Bakit po? Takang tanong ni Vander sa matanda. Ngunit imbis na sumagot ito, ay niyakap lamang nito si Vander. Ikaw na ba yan, apo ko? Nasaan ang tatay mo? Bakit hindi kanya binalik sa amin? Tanong ng matanda. Teka lang. Apo niyo po ako? Ikaw po bang ama ng nanay ko na kirida ng papa ko? Tanong ni Vander at nagugulahan. Kumunot naman ang noo ng matanda. Kirida? Bakit? Ano bang sinabi sa inyo ni Tupe? Gulong-gulo na tanong ng matanda. Ang sabi niya po kay Mama, anak daw po ako sa labas. Wika ni Vander at natawa na lamang matanda. Makinig ka sa akin maigi, Vander, aking apo. Si Tupe ay isa sa pinakamasipag at mapagkakatiwalaan namin. Pero hindi siya kabit o kirida ng anak ko. At isa pa, hindi kanya anak. Wika nito at natahimik si Vander. Paano? Hindi niya ako anak eh. Anak niya nga ako sa labas eh. Wika ni Vander.
Hindi kanya anak at walang kabet o kirida si Tupe. Dahil mahal na mahal no ng kanyang asawa. Siguro yun ang pinalusot ni Tupe sa inyo para maitago ang tunay mong pagkatao. May usapan kami ni Tupe na kapag 12 years old ka na, ay ibabalik ka niya sa amin. Ngunit hindi ko na nakita si Tupe. Wika ng matanda. Ipinaliwanag nito ang lahat kay Vander na isa talagang mayaman si Vander at siya ang lolo. Kinailangan nila noon na itago siya at ipalabas na patay na dahil may banta ang buhay niya. Nagkaroon ng usapan si Tupe at ang matanda na ibabalik si Vander kapag umedad na ang bata ng 12 anyos. Ngunit kailanman ay hindi nila ito nakita. Doon na ipinaliwanag ni Vander na namatay ang kanyang ama sa isang aksidente dahil sa pagsagip sa kanya sa pagkalunod. Tinanong naman ng matanda kung bakit napadpad ang binata sa lugar. At doon sinabi ni Vander ang sitwasyon. Dahil sa utang na loob at malaking pasasalamat ay binigyan ng kanyang lolo ang kanyang ina at ito na rin ang gumastos at nagbayad sa operasyon ni Zaina. Naging successful ang operasyon at doon na nilinis ni Vander ang pangalan ng kanyang tatay Tupe kay Zaina at inamin na ang kanyang nalaman. Labis na humingi ng tawad si Zaina sa kanyang nagawa noon kay Vander at pinatawad naman ito ni Vander. Simula noon ay bumalik na si Vander sa kanyang tunay na pamilya at madalas ay dumadalaw ito kila Zaina. Nakabalik na sa kanyang tunay na pamilya si Vander, ngunit bumabalik-balik pa din ito sa tahanan nila Zaina. Si Vander ang nagmana ng lahat ng yaman ng kanilang pamilya at tumulong sa mga nangangailangan at hindi nalimot sa mga taong naging mabuti sa kanya. Sa oras na nakilala ni Vander ang tunay niyang pamilya, hindi niya pa din nalimutan ang buhay na kanyang kinagisnan at kinalakihan. Kahit na nalaman ni Vander na mula siya sa mayamang pamilya, ipinagmamalaki niya pa din ang kanyang mga tinahak na landas. Nagpatuloy ito sa kanyang pagiging guro at ibinahagi sa kanyang mga estudyante ang lahat ng kanyang mga natutunan na aral sa buhay. Kahit na tagapagmana na ito ng limpak-limpak na pera, ay mas tinais ni Vander na mamuhay ng simple. Wala kang kontrol sa kung anong nangyari sa nakaraan. Ngunit meron kang kontrol sa iyong hinaharap. Hindi mo maaaring hayaang makontamina ng iyong nakaraan ang iyong hinaharap dahil ito ay hindi gaanong mahalaga kesa sa hinaharap. Napakadaling mamuhay sa panghihinayang at pag-iisipan ng mga kakilakilabot na aspeto ng kasaysayan ng isang tao. Mahirap bitawan ng mga bagay na pumipigil sa iyo at sumulong patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Narito ang maraming mga quote upang matulungan kang umunlad sa buhay. Ang pag-ibig, tulad ng lahat ng bagay sa buhay, ay dapat na isang pagtuklas, isang pakikipagsapalaran. At tulad ng karamihan sa mga pakikipagsapalaran, hindi mo alam na meron ka na hanggang sa ikaw ay nasa gitna nito. Ang kahalagahan ng pamilya ay mahalaga sapagkat dito nag-uumpisa at dito hinuhubog ang isang pagkatao ng bawat isa. Ito ang sandigan ng bawat isa sa tuwing may problema at dito rin humuhugot ng lakas ng loob ang bawat isa kapag may dumadating na problema. Ang ibang kabataan ay napapariwara ang buhay sa kadahilanang ang pundasyon ng kanilang pamilya ay mahina at walang pagkakaisa. Ang mga kabataan na galing sa broken family ay nasisira ang buhay sapagkat nagre-rebelde sila at natututo na rin silang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Pero hindi lahat ng mga kabataan na galing sa broken family ay napapariwara ang buhay. Ang iba naman ay ginagamit itong inspirasyon sa buhay para maging matagumpay sila sa kanilang mga pangarap. Mahalaga ang pamilya dahil sila ang mas higit na nakakaintindi sa atin sa mga panahong wala tayong masasandalan. Sa panahon na puro problema lang dumarating sa buhay, ang kahalagahan ng buong pamilya na ito ay kaya mong humarap sa mundo. Nabuo ang iyong pagkatao dahil sa pamilya at masaya ang may buong pamilya. Ang mga pamilya ay ang ating maliliit na mundo
kung saan ang kapayapaan at pagkakaisa ay hindi umaalis sa ating panig. Ang mga pamilya at kaibigan ay bumubuo ng ilan sa mga pinakamalapit na ugnayan na mararanasan mo. Halos imposible para sa iyo na mamuhay ng isang masayang buhay nang walang suporta mula sa mahahalagang grupo ng mga tao. Mahirap mahalin ang isang tao kapag nakita mo ang lahat ng kanyang mga kapintasan, ngunit ginagawa pa rin ito ng ating mga pamilya. May kapangyarihan ng pamilya na gawing masasayang alaala, kahit na ang pinakamasasama nating araw. Ang maligayang pamilya ay ang makalupang anyo ng langit. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!